Good morning guys! So tayo ngayon ay papunta ng Marikina City. Dahil gagawin natin yung Marikina Food Crawl. Alam mo kasi maraming masasarap na kainan sa Marikina never pa ako nakapag food trip doon. Nagpupunta lang ako ng Marikina pag magdi-deliver tapos aalis na. So the other day nag-post ako sa Facebook. Nagtanong ako kung saan pwedeng kumain or ano yung mga masasarap na kainan na pwede kong puntahan. Actually sinearch ko isa-isa sa TikTok para may video na. So, ang pinili ko talaga yung mga kainan or mga restaurant na nag-o-offer ng isang dish or yung specialty nila. We're about 5 minutes away from my first location. Ang first location natin ay sa Genesis Pandesal. So, magbe-breakfast muna tayo kahit ano na. Almost 10:30 a.m. Pagpala na ito, G. Thanks. Okay, eto na yung nabili natin pandesal. 3 pesos ang isa. Habang mainit pa, kainin natin. Actually, mura siya sa 3 piso. Kasi siksik yung pandesal niya. Kahit maliit. Dalawang kagat lang. Masarap siya, worth it siya. Ano ba next location natin? So Rochas is only 5 minutes away. Alam niyo nung bata ako, hilig na hilig ko pandesal. Merienda ko pandesal sa hapon. Magpapabili ko ng 10 pirasong pandesal. Ako lang kakain, naubos ko. Favorite na palaman ko, cheese whiz. So guys, nandito na tayo sa Rochas. Delicious puto and kutsinta. Nakakatakot dito sa Marikinang mag-hazard sa kalsada kasi parang bawal. So parang anytime mahuhuli ka. So baba na tayo guys, bilhin na tayo ng puto kutsinta. Yung pinakamura lang or pinakakonting puto kutsinta para lang matry natin. So let's go. Ito na yung nabili natin from Rochas. Delicious puto and kutsinta since 1952. Ito na yung pinakamura kasi 210, 50 pieces. Let's go, try natin. Meron siyang keso sa ibabaw. Ay, masarap naman pala. Sabi ko nung pagpasok ko, sana meron silang per piece para 5 piraso lang bibiling ko. Ito na yung pinakamura, 210, 50 pieces. Masarap siya, hindi matamis. Hindi siya ganun kadense tulad ng kutsinta. And may pagkaputo din. Sarap. Balik muna natin sa box bago tayo mabusog. Masarap siya. Masarap si Rochas. Okay, next stop natin, si Goto. Collins Goto, Nanay Ude. 6 minutes away. Let's go. Yun lang. Sarado ang Collins Goto. Basta anong oras nagbubukas to? Schoolin. Hapon pa. Hapon pa? Hapon pa ako magbubukas? Bakit po? Hindi, kakain lang. Wala na po. Sarado na. Bukas na ulit. Okay. Sige po. Para tayo ng next location natin. Ngayon ko lang napuntahan tong area na to ng Marikina. Etong sa may riverbank. Okay, since sawi tayo sa Collins Goto, dito na tayo sa Gotohan sa garahe or Goto sa garahe. Ano lang, we're 2 minutes away. Diretso na lang tong kalsada na to. Hopefully bukas sila. Kasi medyo nagugutom na ako. Okay, so pasok na tayo. So nandito tayo sa loob ng Goto sa garahe. So umorder tayo ng plain goto nila, 45 pesos, tapos tokwat baboy, and then yung drink natin malunggay kalamansi. So ito na order natin.
Akala ko naka-record guys. Itong goto nila oh. Balit lang siya pero saktong-sakto na. 45 pesos and then 60 pesos yung tokwat baboy. Yung goto nila masarap. Marami na ako nakain kasi hindi pala naka-record. Guys, masarap. Kaya okay lang na ito lang yung gotohan na makainan ko dito sa Marikina. Sarap. Tapos yung suka nila dito sa tokwat baboy, masarap din. Sarap yung timpla. Actually, ito na lang yung baboy na natira. Nakain ko na yung iba. Malaman yung baboy nila, hindi yung puro taba. Ito pala. Nandito pala sa goto yung baboy nila. Malaman siya. Meron tong lamang dugo, Betamax. Saka yung ibang laman, nakain ko na kasi. Galing ko, di ba? Buti nga napansin ko hindi pala naka-record. At meron pang natirang lugaw. Ito yung gusto kong consistency sa goto. Hindi siya malapot. Yung timpla ng lugaw nila, parang hindi lang siya simpleng bawang, luya. Parang madaming spices na nangyayari. Sarap. So next location natin, ka-message ko actually si Juan Paulo Valino. Sila yung may business ng chicken barbecue. Sinabi ko order ako and I'm only 15 minutes away. Ang location ng store nila sa number 1 Bangkaan Street, Concepcion 1, Marikina City. Bulacan. This is chicken thigh barbecue. Guys, pangatlong stick ko na to. Ito, wala pang sauce. Sobrang sarap nung timpla niya. Kahit walang sauce, panalo yung barbecue niya. Sobrang lambot ng chicken thigh. Yung suka nila ang sarap. Ito yung perfect na timpla ng barbecue. Grabe ang sarap. May tamis, may alat. Nagko-complement yung kanyang suka. Sarap. Guys, kung taga Marikina kayo or kung malapit kayo, order kayo. Ang 4 na stick ko na, yung 3 piraso ng barbecue is 150 ata. Tapos meron silang rice meal, 2 stick ng barbecue na 135, may kasama ng Java rice. One of the best barbecues. So nandito na tayo sa next location natin, yung Lola Helen Pansiteria. Nabigyan din pala to ng Bib Gourmand Award ng Michelin, kaya I'm very excited na itry to. Hopefully hindi ganun kalaki yung servings nila. So para makain lang natin ng sapat. Ito na yung ating pansit na binili sa Lola Helen's. This is bihon for 240 pesos. Maya-maya natin kainin. So next destination natin, yung pinakamalapit dito is Rustic Mornings. 4 minutes away. Let's go! You ready? I am. Let's go! I'm ready, let's go! Okay, karating ko lang dito tayo sa Rustic Mornings. Dito ako sa may restaurant nila pero doon tayo sa bake shop. Sa kabilang street lang, patawid lang. Okay, so nandito tayo sa loob ng Rustic Mornings Bake Shop. So in order ko is truffle parmesan ensaymada, tapos orange mini 155 pesos, at saka yung calamansi muffin 160.
Yung truffle parmesan is 170. Ito daw yung isa sa mga best sellers nila. Yung orange minis. Parang siyang pound cake. Actually, medyo matamis siya kasi may ano, parang may glaze ng syrup. This is sa calamansi. Laki ng muffin nila. Oh. For 160. They also have cookies. Ang cookies nila, naglalaro sa 170, 175, may 180 and 190. Medyo pricey yung mga cookies. May ilang grams yung mga cookies nyo? 100 grams. Ito yung kanilang calamansi muffin. Sarap yung texture ng muffin. Hindi siya matamis. So, dito na tayo sa reason kung bakit nagpunta ako dito. Itong truffle parmesan ensaymada. Hindi siya ganun kalambot. Medyo dense siya. Very subtle lang yung truffle. Yung pinaka-bread niya, hindi siya gano'ng kalasa. Medyo matabang siya. Kaya magbibigay ng flavor sa kanya yung buttercream, yung truffle, saka yung cheese. And to be honest, I had better ensaimadas than this. Ito na tayo sa sakyan magbigay ng honest feedback, guys. After that experience, alam niyo naman ako, I'm very honest. So ito talaga yung honest review. Although, nasarapan naman ako sa orange loaf nila, yung mini orange loaf. Meron ako natikman na mas masarap na calamansi muffin eh. Ito kasing sa kanila, okay yung texture ng muffin, moist. Halos wala akong nalalasahan na calamansi. Ito namang orange, ano nila, mini loaf. Parang sinok lang siya sa syrup, sa sugar syrup. Konting-konting lasa ng orange. Hindi ako natutuwa, guys. Ito naman, hindi ko lang kasi masabi sa loob eh. Ito sinasabi ko, yung tinapay niya matabang, tapos ang kapal. Kung hindi ka makakain nung toppings niya na buttercream, parmesan and truffle, halos walang lasa yung tinapay niya. It's not even buttery. As in parang tinapay na matabang. Bakery standard yung tinapay. Ito na lang, try natin yung pansit ng Lola Helen's. Ito siya, guys, ganito siya karami. 240 pesos. So guys, pasensya na, kakain tayo sa plastic today. Nakalimutan ko magdala ng plato. Wala namang special sa pansit. Masarap pa yung pansit sa mga karinderya. Nag-expect ako ng mas malasa, mas masarap na pansit. Patakan natin ang kalamansi. Baka magkalasa. Ganun din. Boss, gusto niyo pansit? 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 Oo. Nag-shoot lang ako pero tumikim lang eh. Malinis yan. Salamat, sir. Bagong bili kay Lola Helen. Okay po. Salamat Thank you. po. Thank you. Kalamansi. Thank you, sir. Thank you. Kaysa masayang, guys. Yun lang. So, papunta tayo. Saan tayo pupunta next? Gusto ko na yung birria. Gusto ko matuwa. Sige, gusto ko tayo for the birria. Let's go! Hindi ko magagawa itong mga food crawl, mga pagpunta sa iba't ibang restaurant kung walang waste talaga. So yan, balik tayo pag nandun na tayo, guys. So guys, kakarating ko lang dito sa Gustaco. Bibili tayo ng birria. Nanghinayan talaga ako dun sa sa binili kong rustic mornings. Sana ensaymada lang. Bili niya ako, 495, 3 items lang. Nanghinayang ako. Anyway,
Let's go. Sana ma-happy ako dito sa birria. So, ito na yung ating quesadilla. 2 pieces, 319 pesos. Ito probably yung hot sauce, tapos yung consomme, tapos meron siyang lemon wedge. Okay, try na natin guys. Mainit pa. Ito ang worth it guys. Ang kanyang beef. Ang lambot ng beef niya. Sarap. Mas sumarap yung consomme niya. Kung nalagyan natin ng lemon. Ito salsa lang. Hindi siya spicy pala. Kakarating ko lang dito sa Food Chow Pansiteria. Bibili lang tayo ng lumpiang Shanghai kasi masarap daw. Tapos after nito sa Matthews tayo para naman sa halo-halo. Okay, nakuha ko na yung order nating lumpiang Shanghai. Mainit-init pa siya. Bagong prito. Malansa yung amoy. Amoy isda, parang yung mantika. Pinrituan ng isda. Marami siya guys. Let's go. Amoy isda. Pero para siyang chicken meat. Hindi ko maintindihan. Amoy pritong tilapia. Masarap naman siya. Hindi lang siya yung typical na lumpiang Shanghai na makakain mo sa mga birthday. Wala siyang gulay, puro meat lang. Sa amoy, para siyang pritong tilapia. Tapos yung texture ng meat niya, para siyang manok. Pero may pagkalasang tilapia. Magulo siya. So parang hindi siya baboy. Hindi ko alam kung baboy ba to. One final stop na lang tayo. Magdi-dessert na tayo. It's almost 3 p.m. Time for merienda. So punta na tayo sa Matthews. Maghalo-halo na tayo. Okay guys, after ko magkaligaw-ligaw, actually, tama naman ako sa Waze. Tapos hindi ko lang makita yung signage. Maliit lang kasi para siyang food hub. Tapos nasa loob pa siya. So yung signage ng Matthews, hindi mo makikita talaga. Maliit lang siya. So papasukin mo. Anyways, nandito na ako. So bili lang tayo ng halo-halo. Ang final meal natin for today, merienda tayo ng halo-halo. So nag-start tayo ng pandesal and natapos tayo ng halo-halo. I hope lang na hindi siya matamis. Start with ube ice cream. Leche flan guys. Parang kalahati ng cup. Puro sahog. Tapos ito lang yung yelo. I think ano to, milk na siya, hindi siya yung yellow lang na crushed. Actually may gagawin ako guys. Isasalin ko lang sa tumbler ko. Wala siyang laman, yellow na lang, para pagdating ko sa bahay malamig pa rin siya. Yellow pa rin siya. Or kanya na lang, para hindi ko madumihan yung tumbler ko. So sinalin ko na siya ng buo. Tapos may ice cream kasi. I-press lang natin yung ice cream. Masarap siya guys, hindi siya ganun katamis. Tapos pino yung ice niya. Masarap. Yung saging nila kulay orange oh. Medyo may pagkamatigas yung saging. Sa bahay ko na siya kakainin.
Oh, secure na siya. Okay, bago tayo magtapos, i-rank natin yung mga napuntahan ko dito sa Marikina, yung mga kainan. Starting from the bottom, yung medyo hindi ko nagustuhan. Unahin natin yung Rustic Mornings. Medyo na-disappoint ako dun sa ensaymada, sa orange loaf nila, yung mini loaf, at saka yung kalamansi. Okay lang sana kung nagustuhan ko yung isa, pero yung tatlo na hindi ko magustuhan, parang sobrang nakaka-disappoint, nakakapanginayang. So next natin yung Lola Helen's Pansiteria. Ito medyo nag-expect ako kasi Michelin award siya na beef gourmand. Pangalawa siya kasi pwedeng maremedyohan Lagyan mo lang ng konting patis, kalamansi, saka paminta. Sasarap na yung pansit. Pero yung sa Rustic Mornings parang yun na yun Pangatlo natin yung Food Chow Pansiteria, yung lumpiang Shanghai, kasi nga amoy tilapia talaga siya. Hindi ko alam kung yun yung pinagprituhan ng mantika or yung feeling niya. Yung texture kasi ng feeling niya, hindi siya yung typical na lumpiang Shanghai. Wala siyang gulay, parang meat lang siya na parang may pagka-isda, hinimay na, or tilapia fillet, tapos may konting chicken. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. But definitely parang hindi siya pork. Hindi ko sure hindi ko nalalasahan yung pagka-pork, pero amoy tilapia talaga siya. So yun yung ating bottom 3. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 to, lahat to nagustuhan ko na. I-start na lang tayo sa pinaka nagustuhan ko. Ang pinaka nagustuhan ko talaga, yung ihawan, yung chicken thigh barbecue. Ito yung number 1 sa akin. Sa lahat ng mga nakainan ko dito sa Marikina, masarap yung chicken thigh, malambot, masarap yung timpla ng barbecue, yung marinade nila, and yung suka. Basta, ang sarap lang. Tapos next natin yung goto garahe. Yung goto garahe, ang sarap. Ang sarap ng goto. Medyo pricey nga lang yung tokwat baboy for 60 pesos, pero worth it naman. Masarap yung suka. Masarap yung timpla ng goto, yung pinakalugaw. Gusto ko yung consistency ng lugaw na hindi siya malapot. Tapos, yung gustako na birya. Siya yung pangatlo sa akin kasi may nakainan akong birya na mas masarap. Pero masarap din tong gustako. And for the price na 315, 2 piraso na, worth it na siya. Masarap siya. Pangapat natin yung Rochas Kuchinta. Hindi ko na-expect na masarap siya. Ang gusto ko lang bilhin, 3 piraso or 5 piraso lang. And buti na lang, yung isang box marami, and yun lang yung pinaka-kaunti nila. For 250, marami na siya, parang 50 pieces. Masarap yung puto kuchinta sa Rochas. Tapos, pandesal. Masarap yung pandesal actually, since paborito ko yung pandesal. Pang-anim natin is yung Matthew's halo-halo. Etong halo-halo natin, kasi medyo bias ako kay Bebang. Pero masarap si Matthews, hindi siya ganun katamis. So kung may babalikan ako dito sa Marikina, ito yung ihawan at saka yung goto sa garahe. Silang dalawa yung tumatak sa akin sa lahat ng nakainan ko today dito sa Marikina City. Alright, yun lang ang ating video for today. I hope nag-enjoy kayo and nabusog kayo sa panonood. Ako sobrang busog na busog. So thank you for watching and I hope to see you next time. Bye-bye.